Hi guys! Welcome to our 4th day in Korea. We initially went to Ansol Tower where we walked uphill instead of availing a cable car ride para sulit ang experience. And tingnan nyo naman ng parents. Nahirapan na po sila. Hindi naman siya ganun nakakapagod lalo na kung maganda ang view na makikita mo sa labas. Bago kami pumasok sa loob ay pinakita namin ang Discover Seoul Pass namin para makakuha ng tiket. Kasi ito yung hahanapin bago makakyat sa taas ng tower. Sundin nyo lang ang mga lanes and make sure to follow their instructions. Pinasakay din kami sa elevator papuntang Tower 5F or yung 5th floor. And dito rin makiklaim yung pictures nyo sa studio nila bago mag-elevator. Pumili kami ng sweets para merienda namin and in fairness masarap yung selection sila dito kaya napakuha din ako. Kitang-kita nyo rin ang magandang view ng Seoul. Pagkababa, dumiretso kami sa Lovelock Lane at ang gagaling talaga ng mga Pinoy kahit saan ka pumunta. Bumili din kami ni Kia ng heart-shaped locks namin para tumagal ang relasyon sa kanya-kanya naming jowa. Sana nga tumagal, oo. Maglalagay ako para kay Ken at para kay Daddy Chama. Pagkatapos magsulat ay nilock na namin ito kung san-san and dumiretso mag-lunch. Maraming ring stores dito guys in case na mauhaw or magutom kayo. After Ansol Tower, we went to Ilan Cruise para ma-relax kami sa mga tanawin. Free ang admission namin because of Discover Seoul Pass. Ako na nagsasabi sa inyo guys, sulit talaga siya gamitin. Habang nagka-cruise yung ship ay meron din siyang patrivia and entertainment para maaliw kayo. Meron ding snack bar sa ship and pwedeng mag-feed ng seagulls. Of course, di sulit ang pagpunta sa Korea kung di kami kakain ng Korean barbecue nila or samgyup as we colloquially call it. Medyo sad ako kasi ito yung last gala namin sa Korea pero masasabi kong worth it ang pagpunta and for sure ay babalikan namin ito sa susunod.